Luke chapter 2, verses 1 all the way through 7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place in Quirinius, governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up to the town of Nazareth in Galilee, to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. He went there to register with Mary, who was engaged to be married to him, and was expecting a child. While they were there, the time came for a baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him, Jesus Christ, in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Pwede niyo po bang sabihin ang title ng message natin sa inyong katabi? Quiet Night. That's the title of my message today. Quiet Night. Ibang-iba po yung unang Pasko sa Pasko na sineselebrate natin sa kapanahunan natin ngayon. When Jesus was born, it was a silent night. It was a quiet night. Pero mapapansin nyo mga kapatid, ang Christmas in our generation is a celebration that many of us are looking forward to. Marami sa atin ang excited. Tingnan nyo ang Pilipinas, sabi nga ng kanta, may tatalo pa ba sa Pasko ng Pilipinas? Tayo lang yata ang bansa sa buong mundo na pagpatak pa lang ng September, meron na tayong mga Christmas song na ipinapatugtog. Hindi lang sa mga bahay, kundi sa SM mismo. We got it all for you. Pati music ng Christmas, they got it all for us. Bakit? Ang Christmas is a celebration that many of us are looking forward to. Bakit tayo excited sa Pasko? Napansin niyo ho, because Christmas is a season of celebration. It is a season of joy. Ito po ay season ng mga regalo, season ng mga reunion, kung saan ang Christmas natin maingay, punong-puno, mabilis ang lahat ng mga pangyayari. Kumbaga, halos lahat ng tao, pagdating ng Disyembre, pagdating ng araw ng Pasko, karamihan po sa atin ay busy. Ang mga Christmas party natin, back to back. Minsan sa isang araw, 2 Christmas party ang iyong aatinan. Ang mga credit card mo, sagad sa credit limit. Talagang sinagad mo kasi kailangan mong mabigyan ng pamasko. We are chasing for that perfect gift. We are chasing for that perfect moment. Ang expectation natin napakataas. Ang expectation natin napakabigat. Ang mga schedule at kalendaryo natin ay punong-puno. And everything else feels urgent. Halos ganito rin yung nangyari nung unang Pasko. Kung saan sa Luke chapter 2, ang sabi ng scripture, ang Roman Emperor na si Augustus Caesar ay nagbigay ng decree, ng policy, ng isang utos, kung saan ang sabi niya, lahat ng citizen ay kailangang magpa-register. Ibig sabihin, nasaan ka mang parte ng Israel, kailangan niyong pumunta sa inyong syudad at sa inyong town para i-register ninyo ang inyong mga sarili. And apparently, itong si Mary at si Joseph na galing ng Nazareth, ay nag-travel from Nazareth papunta po sa may Bethlehem. Pero ang sabi ng scripture, in the middle of their travel, in the middle of their inconvenience, in the middle of a crowded condition, kung saan halos lahat ng tao ay pumupunta sa syudad, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords was born. It is a proof that God's redemptive plan cannot be hindered by any business of a condition. Bakit? Ang purpose ng Panginoon will always stand. Kahit may personal at governmental decree noong panahon na yon, kung gugustuhin ng Lord na matupad ang kanyang redemptive plan, no one can hinder that. And as sabi ng scripture, Jesus Christ was born in Bethlehem. Pero habang gulong-gulo sa Bethlehem at ingay at nagkakagulo sila doon sa kanilang mga syudad at sa kanilang mga towns, Jesus was born quietly. Tahimik, isang gabi, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Yung unang-unang Pasko, at least sa perspective ni Mary and Joseph, hindi kasing ingay ng ating Pasko. It was not impressive. It was not convenient. It was a quiet night, silent night, but also a holy night. Silent night. Pag mga tatay natin kumakanta, may nginig yan eh. Oh. It was a silent night. It was a quiet night.
but it was a holy night. Pero anong sabi ng scripture? Nung humilab ang tiyan ni Mary at kailangan ng maipanganak itong Emmanuel, itong Jesus Christ, who is a wonderful counselor, the mighty God. Ang sabi ng scripture, naghahanap sila ng lugar kung saan pwedeng ipanganak si Jesus. Pero ang sabi ng Biblia, lahat ng hotel ay puno dahil nga lahat ng tao ay kailangan magpunta sa syudad. Lahat ng kanilang pwedeng pakiusapan na magpatuloy sa kanila, walang gustong magpatuloy sa kanila. Ang sabi po ng Luke chapter 2 verse 7, Mary gave birth to her firstborn, a son, Jesus Christ, and she wrapped him in clothes and placed him in a manger. Everybody now, because, highlight this part, because there was no guest room available for them. Hanap sila ng hotel, ng kwarto, ng ospital na pwedeng pagpaanakan sa ating Panginoon. Pero dahil busy ang buong syudad, ang sabi ng scripture, walang kahit anong kwarto na available for them. And today, through this text from verses 1 through 7, pero pabalik tayo, I believe that God talked to me and God revealed to me a way in which every one of us can honor the Lord in celebrating this Christmas. That when we celebrate this Christmas, we have to honor the one, ang ating celebrant, ang ating Panginoong Jesus mismo. Kasi kung ang lechon ay may puwang sa ating mga tables at ang crispy pata ay may puwang sa ating mga tables, dapat ang ating Panginoong Jesus ay lalong may puwang sa ating mga celebration. Are you with me, mga kapatid? Kaya sabi ng scripture, walang puwang, walang kwarto na available. That's why if you want to honor God this Christmas, God wants to remind you, number one, to honor the space. To honor the space. Ano sabi ng Biblia? Nagtatry si Mary at si Joseph na maghanap ng kwarto o hotel o ospital kung saan pwedeng manganak itong si Mary. Pero apparently, lahat ng mga kwarto ay fully booked. Can you imagine this? Si Jesus, Messiah. Si Jesus ang solusyon sa problema ng mundo. Si Jesus ang magbabayad sa kasalanan ng mundo. Si Jesus ang lunas sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ng mundong ito. Pero nung dumating na yung sagot sa panalangin, fully booked ang mundo. Yung mundo na nangangailangan ng Jesus, fully booked. Bakit? Walang lugar para kay Jesus. Pero I just want to clarify. Hindi porket walang lugar ay hindi ibig sabihin nun, nireject ng tao si Jesus. Hindi nila nireject si Jesus Christ. Hindi nila isinantabi ang ating Panginoong Yesus. Kumbaga, wala namang sinabi sa Bible na walang kwarto. Ang sabi lang, walang kwartong available. Fasten your seatbelt, papunta na tayo sa exciting part. So, hindi issue dito, may kwarto ba? Maraming kwarto, pero ang sabi ng Biblia, since that day was a busy day. Ang sabi ng Biblia, may kwarto pero walang kwarto na available para sa panganganak ng ating Panginoong Yesus. And this text, especially in verse 7, exposes to all of us, hindi yung galit ng tao kay Jesus. People were not rejecting Jesus. People were just congested in accommodating Jesus Christ. So the text exposes us, hindi yung hate issue, kundi yung capacity issue. Ibig sabihin, meron puwang, meron sanang available, pero meron nang naunang pumuno. Kasi alimbawa, yung taxi driver, kapag masyado siyang mabait at may nadaanan siyang mga pasahero, lalo ngayon, napakahirap mag-grab today. 20 minutes ka magbubook, 20 minutes ka mag-aantay, napakahirap makahanap ng taxi. Imagine niyo kung ikaw ay taxi driver na member ng Jesus is Alive Kamanaba, mabait ka, di ba? Di ba, ang bait mo, nababagbag ang damdamin mo, habang nagdadrive ka, may pasahero ka, may nadaanan kang isang matanda na naghahanap ng taxi, pero kahit gaano ka kabait, kung may sakay ka, hindi mo siya masasakay. Ibig sabihin, walang issue sa kabaitan ng tao. People don't hate Jesus. People don't reject Jesus. But apparently, hindi natin siya nire-reject, pero wala rin tayong puwang para sa ating Panginoong Yesus. Amen? Yes, walang issue. Sineselebrate po natin ang Pasko, tama. Kaya nga po tayo naghahanda. Kaya nga po tinanggap ninyo yung 13-month pay. At napansin niyo po ba, wala nang masyado nagpapariban these days? Kakabati natin na natanggap mo na 13-month mo, no? Tuwid na naman ang buhok mo, no? Pero ngayon, ang napansin ko, hindi na buhok ang tumutuwid. Yung kilay lumilinaw. Praise the Lord. Yung kilay lumilinaw na ngayon these days, oh. Hindi na ngayon patuwiran ng buhok. Kundi, oy, malinaw kilay mo, ah. May 13-month ka na today. Praise God. Ang hirap na mapatawarin ng service na ito. Amen. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Amen? Because walang problema, because it was
Jesus was not rejected. It's just so happen na puno lang talaga. Crowded lang talaga. People are not bad. People are not rejecting Jesus. But sometimes we are too busy to entertain the Lord. So it was not a hatred issue. It was not a rejection issue. Is it as if, katulad natin ngayon, our schedules are full. Our expectations are full. Our traditions are full. But apparently, we don't have room for the Lord. Yung season that was meant to celebrate Christ in the Christ Mass is now apparently become a season where there is no more room for the Lord. Naalala ko tuloy si Mary and si Martha. Nung binisita po sila ng ating Panginoong Yesus, magkapatid po ito. Nasabi ng Biblia, nang dumating po ang ating Panginoong Yesus para i-visit itong si Mary and si Martha, si Mary nagmamadaling umupo sa paanan ng ating Panginoong Yesus at nakinig sa ating Panginoong Yesus. Pero si Martha, busy siya sa paggawa ng leche plan. Busy siya to prepare the kitchen because he wants to honor Jesus. Si Jesus ay hindi lang basta bisita for them. Jesus was a friend for them. Kaya para kay Martha, kailangang asikasuhin ko. I need to be hospitable. Kailangan ko siyang i-entertain. At ang sabi ng Biblia, habang si Martha ay nagpe-prepare ng leche plan, habang si Martha ay nagpe-prepare ng kanyang hamon, nung na-realize niya, teka lang, ba't ako lang mag-isa ang kumikilos? Bumalik siya doon sa sala. At sabi niya kay Jesus, Lord, don't you care that my sister is not helping me? Pwede niyo po ba siyang utusan? Tignan niyo, si Jesus pa talaga inutusan niya para utusan yung kanyang kapatid. Lakas ng loob, ano? Pwede niyo po ba siyang utusan na tulungan ako? Let's catch up the reading in Luke chapter 10. Ang sabi ng Biblia sa verse 40. And Martha was distracted. Tingnan niyo nga katabi niya, palitan niyo yung Martha ng pangalan niya. Sabi mo sa kanya, you are distracted. And Martha was distracted by all the preparations that had to be made. So she came to Jesus and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her. Sabihin niyo po sa kanya, tulungan niya ako. So sabi ng scripture, habang si Martha ay busy sa preparation. Question, masama bang mag-prepare? Masama bang magugas ng pinggan? Masama bang magluto para sa iyong bisita? Pero ang sabi ng Biblia, habang si Martha ay distracted sa pag-prepare ng para sa bisita, nakalimutan niya na munang kausapin yung mismong bisita. That he was so distracted with all the preparation. Kaya bumalik siya, sabi niya, Lord, don't you care that my sister is not helping me? Please tell her to help me. At kung ikaw si Jesus, sinabihan ka ni Martha na, tell her to help me, ine-expect natin na ang verse 41 should be, Mary, Mary. Pero it was not Mary. Ang sabi ng verse 41, Martha, Martha. Hindi niya nirebuke si Mary. Ang nirebuke niya, si Martha na nagsusumbong. Ano sabi niya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Napakarami mong ginagawa. Pero ano sabi niya? But few things, one thing is necessary. And Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. You know, one thing that I've realized is this. Ang tao, hindi lang natin, madalas, hindi kakompetensya ng Diyos ang kasalanan sa ating puso. Ang madalas na kakompetensya ng Diyos, oras natin. That we don't have time for the one who gave it all. Na minsan may oras kang para magbantay ng tindahan pero nakalimutan mo yung nagbigay ng tindahan. Na minsan may oras tayo sa regalo, nakalimutan natin yung gift giver. Na minsan may oras tayo para sa healing, sa prayer ng healing, pero wala tayong oras para sa healer. Na sinasabi ng ating Panginoong Yesus, Martha, Martha, Stephen, Ronald, Lito, you are so worried about many things. You're so upset about many things. But one thing is necessary, and Mary has chosen what is the right thing. Why? Because may mali ba sa ginagawa ni Martha? Wala. Kasalanan ba ang ginagawa ni Martha? Wala. Yun nga lang, dahil sa kanyang kabisihan and she was so distracted, wala nang puwang ang Panginoon para sa kanya. I believe this is a reminder for each and every one of us that God wants vacancy for your life. Hindi naman natin publicly sinasabing, I reject the Lord. Hindi naman natin publicly tinatalikuran ng ating Panginoon. Yes, you still love the Lord. Yes, you still celebrate Christmas. But may puwang pa ba ang Panginoon sa gitna ng ating mga selebrasyon?
Kasi hindi po masama ang puno. Ang problema kapag wala ng puwang ang Panginoon sa lahat ng ito. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw topic natin for today. Come on na. Bakit? Kasi posibleng every Sunday nasa church, pero lagi naman tayong nagmamadali. Nagpe-pray, pero pag may pagkakataon lang, nagsiserve, naglilingkod sa ating Panginoon, pero wala tayong time at masyadong busy tayo para sa devotion. Pwede kasing naglilingkod ka sa Panginoon and you miss being with Jesus. It's very important for us to have a deep relationship kay Lord. Katulad ni Martha, pwede kang active pero anxious. Pwede kang faithful pero pagod. Walang question, faithful ka. Walang question, masipag ka. Walang question, mahal mo ang ating Panginoon. Pero may puwang ba ang Panginoon sa iyong schedule? May puwang ba ang Panginoon sa iyong kalendaryo? Amen? Is there a place in your heart na para sa Diyos? Ang sinasabi ng Lord sa atin ngayon, honor that space. Yung space na para sa Diyos, huwag mo ibigay para sa iba. Kasi para sa Panginoon lang yung space na yan. Alam ko, hindi mo nire-reject ang ating Panginoon, but unfortunately, you ask the Lord to fit your schedule. In-schedule mo ang lahat, pero hindi mo in-schedule yung iyong relationship sa ating Panginoon. That's why God wants to remind you, be still. Be still. You are worried and anxious about many things. Be still. Because stillness will create a space in your heart kung saan may encounter mo ang ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sinubukan nilang magpunta sa hotel, sinubukan nilang punta, kaso lahat ng kwarto ay puno. Pero buti na lang, kahit puno ang lahat ng kwarto, merong bakante. Kulungan ng hayop. Lahat ng kama occupied. Pero may isang kama, hindi pang tao, pero available. Yung manger. Manger? Manger, yes. Ang manger ho, kainan ng hayop. Doon kumakain ang hayop. Marumi, hindi malinis, pero hindi rin pang tao. Pero available. Kasi kahit gaano kaganda ang kwarto mo, kung hindi available, hindi magagamit ng Lord. Kahit gaano kahusay ang talento mo, kung hindi available, hindi magagamit ng Panginoon. Kahit gaano ka-perfect ang iyong buhay, kung hindi available, hindi ka magagamit ng Panginoon. Because your greatest ability is your availability. Your greatest ability is not how you sing, how you dance, how you paint. Your greatest ability is your availability before the Lord. That yes, we don't have that talent. Yes, we don't have that resources. Yes, we don't have that connection and network. But as long as you make yourself available for the Lord, and say, Lord, yung space na to, para lang sa iyo ito. I will not allow my career to occupy this. I will not allow my service to occupy this. I will not allow any people in my circle to occupy the place that you have in my heart because I want to honor that space na sagrado lang para sa iyo. Everybody shout, honor the space. Honor the space. Naghanap sila ng kwarto, wala. Naghanap sila ng kama, wala. Pero nung pagpasok nila sa kulungan ng hayop, may nakita silang pwedeng paglagyan ni Jesus. Hindi ideal, hindi convenient, pero empty. It is a revelation. By the way, just want to clarify, yung manger hindi backup plan. Yung manger hindi plan B. Hindi sinabi ng Lord, okay, walang kwarto, sige, maghanap na lang kayo dyan, kung ano dyan, plan B na lang muna tayo. No, walang plan B sa Diyos. It was intentional all along. God wants to teach us a lesson. God wants to teach us humility. God wants to teach us faithfulness. God wants to remind each and every one of us that God moves in empty spaces. That God can work on things that are available. Basta ginawa mong available, He doesn't demand comfort in you. He just demands your availability. And when you make yourself available, God can do something in your life that you've never imagined na kayang gawin ng Panginoon sa'yo. I'm preaching myself happy. Praise the Lord. Praise the Lord. So sabi ng Biblia, walang kwartong available. That's verse 7. Pero paakyat tayo, right? Let's go to verse 6. Sabi ng Biblia, kaya wala silang kwarto because they were actually going to Jerusalem. Saan po sila galing ulit? Nazareth. Going to Jerusalem. So ibig sabihin, nagta-travel po si Mary and Joseph, engaged. Kasal na sa kultura natin. From Nazareth to Bethlehem. Because long time ago, in Bethlehem, for the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. From Nazareth to Bethlehem. And look at verse 6. Sabi ng verse 6, while they were there. Where? Where there?
Where is the there? While they were there. Where is there? Highlight that part. While they were where there? Sabi ng Bible, while they were there, while they were traveling from Nazareth to Bethlehem. Hindi pa sila nakarating ng Bethlehem technically. Pero ang sabi ng scripture, habang sila'y nagbabiyahe, ibig sabihin, they were not in Nazareth anymore, but they're still not in Bethlehem. Ibig sabihin, they are in the middle of nowhere. They are in between. Pero ang sabi ng scripture, habang sila ay nasa pagitan ng pinanggalingan at paroroonan, humilab ang tiyan ni Mary. At ang sabi ng scripture, while they were there, everybody read now, the time came for the baby to be born. Wow! Amen. Hindi inantay ng Diyos na makapag-settle muna sila sa manger. Hindi inantay ng Lord na makapag-settle muna sila sa hotel. Ang sabi ng Bible, while they were traveling, while they were exhausted, while they were inconvenient, ano sabi ng Biblia? The time came. Everybody say now. Everybody say the time has come. Sabi ng Biblia, the time came for the baby to be born. Anong ibig sabihin? This is subtle but very, very powerful. Na ang Diyos ipinanganak hindi sa oras na convenient si Mary and Joseph. Na si Jesus Christ ipinanganak hindi nung sinabi ni Mary and Joseph, pwede na. No, in the middle of nowhere. While they were traveling, while they were exhausted, anong sabi ng scripture? Jesus came. Hindi nung nakasettle na sila, hindi nung nag-improve ang kanilang kondisyon, hindi nung komportable sila. I just want to remind you, church, hindi sila nasa Bethlehem para manganak. What was their purpose in the first place? They were there to register. Good listener. Very good, very good, very good, very good. Ang sabi ng verse 5, he went there to register with Mary. So hindi sila nandoon para magpa-check up, hindi sila nandoon para magpa-ultrasound, hindi sila nandoon para mag-gender reveal. They were there because they were following a government policy na magkaroon ng census. So ibig sabihin, it was not their mission in the first place. It was not in their schedule in the first place. Pero ano sabi ng scripture? While they were there, the time has come for Jesus to be born. Habang nagtatravel sila, habang pagod sila, habang inconvenient sila, ang sabi ni Mary and Joseph, wag muna Lord. Ang sabi ni Lord, now. Kasi kahit inconvenient, pag sinabi ng Lord na now, wala kang magagawa. Let me give you a principle. When God says no, kahit anong effort mo, hindi mo mapipilit. But when God says now, no amount of inconvenience on earth could hinder the purposes of God when God says now. I don't know who is this for, pero gusto ipaalala ng Panginoon sa'yo, hindi inaantay ng Diyos na maging ready ka bago kanya gamitin. When God says now, you have to serve now. You have to commit now. When God says your pregnancy is now. Debt-free? Now. Miracle? Now. Breakthrough? Now. Reconciliation? Now. Forgiveness? Now. When God says now, kahit anong gawin natin, hindi natin pwedeng mapigilan because the time has come. Yung oras na inadya ng Panginoon na mangyari, wala tayong magagawa kundi sumunod dito because God is about the fullness of time. And I don't know, mukhang may sinasabi ang Lord sa 3 p.m. Hindi ko to naramdaman sa 9 and 3, sa 9 and 12. Pero parang pinapasabi ng Lord, meron sa 3 p.m. service na sinasabi ng Lord sa iyo, you've been waiting for it for a long time and it is now. It's now. It's now. Now, huwag niyo pong iisipin na yung panganganak ni Jesus ay plani. Na timing lang yun, Pastor. Kabuanan na eh. Due date ba? Ang Diyos hindi nag-ooperate sa due date. Ang Diyos hindi nag-ooperate sa expiration date. Ang Diyos nag-ooperate sa due season. Yung pagkakapanganak ni Jesus, hindi siya pinanganak dahil due date na. Ipinanganak si Jesus kasi the time has come. Galatians chapter 4 verse 4. Everybody read this with me. Galatians 4:4 please. But when highlight this part, fullness of the time had come, Jesus sent forth His Son. So nung ipinadala si Jesus, hindi dahil due date na. No. Sa mata ni Mary and Joseph, napaka-inconvenient naman. Pagod kami, iba ang purpose namin. Pero sabi ng Panginoon, it may be inconvenient to you now. You may think you are not ready yet. You don't think you have the leadership ability yet. You don't think you have the money yet. You don't think you have the network yet. You don't think you have the sal-en yet.
But when God says now, you should receive Him now. For Mary and Joseph, napaka-inconvenient. Lord, busy ang syudad. Wala kaming, fully book lahat. But for God, the timing was perfect. Pwedeng sabihin ni Mary and Joseph, King of Kings ang ipapanganak. Hindi lang to basta king, ha? King of Kings. Ibig sabihin, lahat ng hari, ito hari. Hindi lang to basta Lord. Lord of Lords. Sa lahat ng Lord, ito pinaka-Lord. Kasama yung drug Lord. Si Lord ang pinaka-Lord ng lahat. Pero ano sabi ng Biblia? Hindi nila sinabing, Lord, King of Kings, wala pang palasyo, walang announcement, wala man lang trumpeta. Ipinakalak na. Wala. Walang malaking tarpaulin. Walang fireworks display. Walang palasyo. Lord, hindi pa timing. Pero sabi ng Lord, now. Lord, nasa kulungan kami ng hayop. Now. Wala pong mapaglalagyan na kama. Now. And when God says now, hindi delay ang Diyos, hindi late ang Panginoon. He is always on time. May kinakausap ang Panginoon sa service na ito. Ikaw na nagsasabing, Lord, tsaka na kapag ready na ako. Lord, tsaka na kapag may ipon na ako. Lord, tsaka na kapag tapos na ako ng lahat ng mga problema ko. At tsaka na kapag hindi na magulo ang buhay ko. Pero hindi porket inconvenient, wrong timing. In fact, minsan, iaalaw ng Panginoon na dumaan ka sa inconvenience para ma-realize mo, it's not your connection that helped you to go through this mess. It was the Lord in the first place. It was the Lord all along. So honor the season. Huwag mo isipin, Panginoon, hindi pa ako ready pag sinabi ng Lord na now. Give back the praise, give back the glory to the King of Kings and the Lord of Lords. So kung may plano ka mang mag-abroad, lumipat ang bahay, lumipat ang kumpanya, kahit yung mga ordinaryong shift, pwede yung gamitin ng Panginoon for His divine purpose. Pero mo, sinunod lang nila yung utos ng gobyerno. They were not there to give birth to Jesus Christ. But as they followed an instruction, as they followed a law, so to speak, dumating ang ating Panginoong Yesus. Pero isipin mo, teka lang, King of Kings, pero wala naman lang special sa kama niya, walang special sa manger niya. Kasi minsan tayo, di ba, kung malaki talaga purpose ni Lord, bakit dyan? Di ba dapat, kung talagang ang purpose ni Lord is to save the world, bakit hindi man lang ni live stream? So that we can reach more people. Para ma-share natin. Habang nagla-live selling yung isa. But it was not. Pag-iisipin mo, is there something special about the manger? No. Is there something special about the location? No. Bethlehem was not special. Nazareth was not special. Sabi nga ni Nathaniel, can anything good come out of Nazareth? There's nothing special with the location. There's nothing special with Bethlehem. Pero kahit walang special sa lokasyon, walang special sa manger, nung dumating si Jesus, yung ordinary, naging special. Question, nabago ba ng manger si Jesus? Dahil manger yun, bumababa value ni Jesus dahil ipinanganak siya sa manger? Hindi. Pero nung dumating si Jesus, nabago ni Jesus yung manger. Ganon ang Panginoon kumilos. Kapag timing na at iaalaw ng Panginoon, huwag mong huhusgahan yung packaging. Kasi yung packaging minsan deceiving. Ang pasalamatan mo ang Diyos. Kasi minsan ang mga malalaking milagro sa buhay mo, ipapackage ng Panginoon sa mga packaging na hindi ma-appreciate at hindi mapapansin ng tao. Pero minsan, pangit ang packaging pero napakaganda ng regalo. Don't judge the gift by the cover. Grabe yung kasabihan na yun. Naalala ko the other day, may tumatawag sa cellphone ko. And usually pag may tumatawag, sinasagot ko talaga yan. Kasi bihira na ngayon yung tumatawag. Yung tumatawag siya, apparently, Lazada pala. Eh, nagtatao kasi usually hindi na tumatawag yung nagde-deliver sa bahay namin kasi kilala niya na yung bahay namin eh. No? Eh, nung tumatawag siya, Sir, sabi niya, meron po kayong parcel. Ako naman nagtataka, may parcel ba ako? Ganun tayo minsan, nagmamaang-maangan kapag may pinadeliver ka. Lalo pag wala kang pera, di ba? Mamaang-maangan ako eh, di ba? May parcel ba ako? Sabi niya, Sir, meron po kayong parcel dito.
Magkano ba yan, kako? Kasi, kaya ako nagtatanong, kasi usually, pag nagpapadeliver kami ni Jenny, binabayaran na namin siya online para hindi na namin siya iintindihin. Pagbayaran kasi nga, minsan di mo masasagot yung tawag, baka i-cancel. So, lagi na namin siyang binabayaran. Kaya nagtataka ko, sabi niya, Sir, 700 po, hindi pa bayad. Sabi ko, hindi pa bayad? Wala ko naaalala kako na pinadeliver kong parcel na hindi ko nabayaran. So, chinek ko yung TikTok shop, chinek ko yung Lazada. Wala talaga. Meron akong inaantay na 600 pesos, pero wala akong inaantay na 700 pesos. Nung tumawag uli yung rider sa akin, medyo concerned na yung boses niya. Sabi niya, Sir, wala ba talaga kayong parcel? Alam mo, wala talaga ako naaalala. Sabi niya, okay lang sir, alam mo, suggestion ko, i-cancel na natin to. Bakit? Kasi nagtataka rin ako 700 pesos yung presyo, pero napakaliit po naman ito. Baka scam po ito. Sabi niya, siguro po, i-cancel nyo na lang. Kasi para sa rider, masyadong malaki yung babayaran mo, tas napakaliit ng packaging. So, hinuhusgahan niya yung value ng gift doon sa kanyang packaging. So, ang kanyang mindset at ang takbo ng isip niya, dahil masyadong malaki yung babayaran, parang hindi bagay yung amount sa packaging. Na kaya natin ini-ignore minsan ang maraming milagro sa buhay natin kasi marami tayong miracle na nakapackage sa hindi mo ini-expect. Ina-expect mo, hari, may palasyo. Ina-expect mo, hari, may fireworks. Ina-expect mong, hari, may trono. Pero yung hari, nasa kulungan ng hayop at inilagay sa kainan ng hayop, tapos magdideclare yan, bread of life? It doesn't make sense. But sometimes, gugulatin tayo ng Panginoon kasi may mga sagot ang Diyos sa panalangin mo na ilalagay niya sa package na hindi mo ine-expect. Nag-e-expect ka ng assistant pastor, bibigay sa iyo pasaway na member. Packaging. Amen. Nag-e-expect ka ng promotion, ang binigay ng Panginoon sa iyo, 1 more year sa parehong posisyon. But don't judge the book by its cover. Don't judge the blessing by its packaging. Kasi ang Diyos, kapag gumawa, matindihan. Alam kong ang manger, kainan ng hayop, hindi siya pinanganak sa crib, hindi siya pinanganak sa bed, hindi siya nilagay sa isang trono. It was never meant for the people. Pero minsan ang Diyos, kapag tumupad ng pangako, hindi mo i-expect yung packaging na paglalagyan ng ating Panginoon. Kaya marami sa atin, hindi natin namimiss talaga ang Panginoon kasi akala natin, obligado ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa setup na gusto mo. Pero God doesn't operate that way. Minsan darating ang milagro sa mga panahong sinukuan mo na panalangin, siya kakadineklarang cancer-free. Sinukuan mo na yung pananalangin magkaanak, siya kayo nagkaanak. Sinukuan mo na yung pananalangin ng promotion, siya kaka-pre-nomote. Out of nowhere. Kung kailan 99 na si Sarah, doon siya nagkaanak. Kung kailan gusto mo na mag-quit at sumuko, doon didinggin ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Pero hindi ibig sabihin late ang Diyos. He is always on time. God is always on time. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya if I were you, don't be so caught up with the gift na makalimutan mo yung tunay na rason kung bakit tayo nagsiselebrate in the first place. And that is our Lord Jesus Christ. Kaya ina-advise ko sa inyo mga kapatid, I believe that this is an alignment, wake-up call to many of us this Christmas. Especially sa Pilipinas, ibang klase ko talaga tayo magpasko. Pero wag nating kakalimutan ang tunay na rason kung bakit tayo nagsiselebrate. Hindi dahil maraming bago tayong damit. Hindi dahil marami tayong mga kailangang intindihin. Katulad ko, inaanak ko 39. Bigyan ko lang tigi-tigi $100 yun, mag-iikaos talaga buhay ko eh. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga parents na sinasabing, Pastor, pwede ka bang magninong? Yes, willing na willing akong magbigay ng panalangin sa inyo. Kaya sa mga inaanak ko, wag na po kayong mag-expect na mayroong malutong kayong matatanggap. Kundi malutong na panalangin ang aking ibibigay sa inyo. Ano ibig ko sabihin? Minsan, nakukuha ng iba yung credit na para sa Diyos kasi dumating siya sa season na hindi mo ina-expect. Right? Dahil dumating siya sa panahon hindi mo ina-expect, kala mo, boss mo nag-promote sa'yo. So, thank you, boss. Akala mo, trabaho mo ang naging dahilan kung bakit ka nakasustain. Thank you sa trabaho ko. Akala mo, it was
It was our government who helped you. It was people around you who helped you. It was your network and connection. But it was not. Ibalik natin sa Diyos yung pasasalamat na deserve talaga niya. Amen? Naalala ko dati nung bata ako, naniniwala ako kay Santa Claus. Naniniwala din ba kayo kay Santa Claus before? Di ba, na-scam tayo pare-pareho? Naalala ko, naniniwala ako. Yung nanay ko pa naman, sinakyan. Dahil naniniwala ako kay Santa Claus, sabi ng nanay ko, pagpatak ng December 15, magsabit ka ng medyas sa bintana at kapag tulog ka, lalagyan ni Santa Claus ng regalo yung medyas mo. Eh ako naman, di nilaban pa namin yung medyas. Para at least man lang, di mabawalan si Santa Claus, di ba? Naglagay ako, December 15, nagsabit ako, nakasipit pa dun sa, sa bintana. Paggising ko, may mga chocolate at candy. Grabe, totoo talaga. Sabi ko, thank you, Santa Claus. Day 2, pagbukas ko, paggising ko, alam mo yung sa sobrang excited mo, hindi ka pa nakakapagilamos, diretso ka na sa medyas. Inuna mo pa yung medyas kaysa sa pagilamos, sa excitement mo, sa regalong matatanggap mo. Day 2, di ko ito makakalimutan. Kasi pagbukas ko ng medyas, nakita ko, Wonder Boy. Naabutan niyo pa ba yung Wonder Boy na chichirya dati? Kung naabutan niyo yan, may asawa na kayo today, ha? O yung Wonder Boy, di ba, ang sarap nun, parang social ka, pagka ganun yung ano. And then day 3, day 4, aba, araw-araw. Sabi ko, salamat Santa Claus, all glory to Santa. And then di ko na maalala kung day 8, 9, or 10, paggising ko, pagbukas ko ng medyas, may dalandan. Sabi ko, si Santa Claus, may dalandan? Saan niya kaya kinuha to? Sa North Pole ba may dalandan? Nagkikita curiosity sa akin eh. Saan niya kinuha? And dahil sa curiosity ko, pagtatanong ko, apparently, I've discovered, hindi pala si Santa Claus naglalagay ng mga candy at chocolate. Yung kapitbahay pala namin ang naglalagay ng candy at chocolate kapag tulog na ako. Biruin mo, thank you ako kay Santa, ang dapat palang tumanggap ng pasasalamat, yung kapitbahay namin. And how naive we are sometimes to thank our boss, our connection, our education, for the things that God should get the credit for. Si Lord dapat ang kumuha ng credit kasi siya naman ang nag-sustain sa'yo. Siya naman ang nagpagaling sa'yo. Ginamit niya ang tao, ginamit niya ang sitwasyon, ginamit niya ang season, but it was the Lord all along. It was the Lord. And number 3, and I will close with this. Honor the space. Number 2, nakalimutan niya na, honor the season. And number 3, honor the ordinary. Honor the ordinary. Bakit ko sinabing ordinary? Because ang task ni Mary and Joseph was just an ordinary registration. Magpaparegister lang sila. In fact, sobrang ordinary kasi hindi special si Mary and Joseph. Dahil lahat ng citizen ay required to do it. So it was an ordinary obedience. It was an ordinary task. Ang sabi ng verse 3, and everyone went to their own town, highlight this part, to register. Everybody say everyone. So kung everyone, ibig sabihin walang exempted. So kung everyone, ibig sabihin this is an ordinary task. Eh si Joseph ba special? No. Ang sabi ng verse 4, so Joseph, highlight this part, also went. So if everyone is required, Joseph went through it as well. What they were doing is something ordinary. Registration. Census. Ni hindi nga ministry ang kanilang ginagawa. There's nothing special about this one. The registration was not special. Walang palasyo, walang entourage, walang trumpet. But the moment Jesus stepped into an ordinary task, it became one of the most memorable day of our life. In fact, we call it the most wonderful time of the year, where Jesus Christ, the Son of God, was born. Akala siguro nila, pupunta lang sila ng Bethlehem para magpa-register at sumunod sa decree ni Augusto Caesar. Pero kahit na ang utos ay galing sa gobyerno, ang utos ay galing sa earthly leader, wala silang kamalay-malay na yung simpleng obedience nila. Pinofulfill na pala nila ang long-time prophecy. Akala nila routine lang, pero design pala ito ng ating Panginoon. And I want to encourage each and every one of you, do not despise the small beginning. Do not despise the ordinary. Kasi yung ordinary obedience mo, pwedeng gamitin ng Panginoon to do something spectacular and extraordinary. Akala mo, papasok ka na naman sa trabaho bukas bilang ordinary day? What if yung ordinary Monday gamitin ng Panginoon
at dun sa ordinary day may lumapit sa iyo na mag-start ng Bible study. It was now a holy moment. It was once a quiet moment. It was once a silent moment. But when Jesus came, yung hindi espesyal, yung ordinary, naging extraordinary. Is it because of Mary? Is it because of Joseph? No. It was because of Jesus Christ. So wag kang magreklamo sa Panginoon kung nilipat ka ng department. Lord, bakit ako nilipat? 5 years na ako dito sa department ko, nilipat pa rin ako. What if yung paglilipat sa iyo ng boss mo ay divine placement ng Diyos sa iyo? Akala mo na demote ka, pero ang totoo na promote ka sa purpose mo kasi pwede kang gamitin ng Panginoon dun sa ka-office mate mo na nangangailangan ng kapayapaan, na nangangailangan ng pag-asa. It was not an accident. It was an ordinary instruction from your boss, pero God turned it around. God turned it into extraordinary. Ang sabi ng boss mo, mandatory overtime. Galit na galit ka sa boss mo, mandatory overtime. Overtime na nga, mandatory pa. Pero what if God will use an ordinary command to bring extraordinary lessons into your heart? Na nung nag-overtime ka, na-realize mo ang iksi pala ng pasensya mo. Nung nag-overtime ka, na-realize mo ang iksi pala ng galit ko. Na madali pala ako magalit, madali pala ako ma-offend. Pero ginamit ng Lord yung shift, yung divine placement para turuan tayo, para maging humble, para tayo ay maging faithful, para magawa natin ang pinapagawa ng Panginoon. Galit na galit ka sa Panginoon kasi nag-apply ka ng loan, dininay ng bangko yung iyong loan. Sabi ng bangko, bank policy. Ang sabi ng Lord, protection ko yan sa iyo, anak. Pinoprotektahan kita sa future na sakit ng ulo. Pinoprotektahan kita sa future na stress, sa future na anxiety, sa future na depression. It looked like denial, pero sa mata ng Panginoon, it was protection. Why? Because God can use the ordinary and turn it into something extraordinary. Kaya suggestion ko, sunod ka lang ng sunod sa Panginoon kahit parang paulit-ulit. Kahit pakiramdam mo you're stuck in a cycle, because your obedience today could carry tomorrow's miracle. It may look ordinary to you right now, but in the eyes of God, it was sacred. It was an ordinary manger, but God turned it around. It was an ordinary location, but God turned it around. Pumasok ka lang trabaho, but God turned it around. It started with a quiet night, pero hindi natapos sa quiet night. Kasi when Jesus was born, the angels were singing. Angels we have heard on high. Angels were heralding, sharing. The good news was spreading. The shepherds were running. The joy is overflowing. Nagsimula siyang tahimik, pero hindi nanatiling tahimik. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. It might get loud. Kasi ang unang Pasko tahimik, pero hindi ako papayag na manahimik ngayong araw na ito. Kasi napakaraming bagay na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. It was a quiet night, it was a silent night, but it was a holy night. It was a sacred night. And now until the end of my life, every time we celebrate Christmas and the birth of our Lord Jesus Christ, gratitude is not silent. If you are grateful to the Lord, be vocal about it. Share the gospel of Jesus Christ. Continue to share a testimony of how the Lord sustained you, how the Lord provided for you, how the Lord had healed your sickness, how the Lord protected you, how the Lord delivered you from that addiction. And do not shut your mouth. Kaya I want to warn the devil right now, in the hell, mag-ingat kayo because in Gia Kamanaba Global Community, it might get loud. Our celebration will not be quiet. Our gratitude will not be quiet. It will not be a quiet year. Because antindi lang pinagdaanan ko sa taong ito, akala ko hindi na ako makakasurvive. Muntik na maghiwalay aking mga magulang, muntik na maliwag ang negosyo, but I'm still standing. Not because I'm good, not because I have it all together. I'm still standing all because of the grace of God. I'm still standing because of the mercies of our God. And I will not shut my mouth. I will continue to open my mouth and praise Jesus for the good things that He has done, for all the ways that He has made, for all the mountains that He has moved, for all the doors that He has opened. Thank you, Jesus. All my life, He has been faithful. He deserves the praise. He deserves the worship. So, our God doesn't deserve a quiet worship today. He deserves a loud one. Why? Because it was a quiet night. But what He did changes your life and the future generations. And it should not be silent. It should not be silent. If you're grateful to the Lord, stand up to your feet, clap your hands as loud as you can, and give Him some praise for all the great things that God has done in your life. He's been good. He's been faithful. All your life He has been faithful. He never leaves
He deserves the praise. Everybody shout Jesus. Come on, everybody shout Jesus. Jesus. Lord, we invite you into this place. We invite you into our hearts. We invite you into our family. We invite you to our career. You deserve a space, Lord God, in this church. You deserve a space in our hearts. You deserve a space in our family. Raise up your hands, everybody, and declare, God is good. He is good. He is good all the time. If God has been good to you, do not shut your mouth. Open your mouths and praise God for all the great things that He has done. See, buhay ka pa hanggang ngayon. You made it. Your business is still thriving. You still have a job. You're still healthy. Hallelujah.